Rollercoaster of emotions ang naramdaman ng mga nakapanood na sa first episode ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. First collab yan ng GMA at Netflix, kaya bongga ang red carpet event na nirampahan ng cast in their costumes. Makichika kay Nelson Canlas. In character at naka-costume na rumampa sa red carpet event ng Netflix Philippines, ang lead cast ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw sa pangunguna ni Barbie Forteza, Sanya Lopez, David Licauco at Alden Richards. Formal na ring ipinakilala ang iba pa nilang makakasama gaya ni Epi Quizon, Angelo De Leon, Rochelle Pangilinan, Neil Ryan Sese, Mikoy Morales, Ashley Ortega, J.R. Cilia, Aidan Veneracion, Seth Cadayona at marami pang iba. Dumating sa red carpet event sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at iba pang opisyal ng Kapuso Network. We're so excited for this show na makikita not only on GMA but also on Netflix. It will expand our audience at gustong-gusto natin na mas maraming makakapanood nitong show na to kasi napakaganda. Napakaganda talaga and we're really proud of this show. We're very grateful na ganito yung kumbaga pagsalubong ng Netflix sa ating Pulang Araw at sa GMA. So very thankful and masayang-masaya na may sa ganitong partnership. Naging magarbo ang inihandang media conference ng Netflix Philippines para sa Pulang Araw. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon para sa streaming platform na mag-organize ng ganito para sa isang local title. Pulang Araw also marks the first collaboration between GMA Network and Netflix Philippines. Ipinalabas sa event ang unang episode ng serye na napanood ng mga dumalo, kabilang na si National Artist for Film and Broadcast Ricky Lee. Pagkwento ng patriotism, pagkwento ng pagmamahal sa bansa, I think makaka-relate yung tao. I think mahalaga na paalalahanan na mahalin natin ang Pilipinas, mahalin natin ang pagiging Pilipino. May feel talaga siya ng 1940, so parang tinatransport back in time ka. So yun, yung emosyon, grabe. Pati yung pag-arte, yung editing, so nakatulong. Ang daming revelations sa artists nakasali dito. First episode pa lang, binigay na ang lahat. If you were able to go to the set lang every taping, you will realize how passionate everyone is working on set. Kaya ganun yung nagiging resulta. Sa July 26 sa Netflix at sa July 29 naman sa GMA, sabay-sabay nating kilalanin sina Adelina, Teresita, Hiroshi at Edgardo. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nakapag-taping na para sa Encantadia Chronicles Sangre lahat ng 2016 Sangre including Alena, Gabby Garcia. At busy na rin si Gabby sa hosting gigs kaya grateful kay Boy Abunda. Alamin kung bakit sa chika ni Aubrey Carampel. Avisala Alena! Nostalgic para kay Gabby Garcia ang kanyang first taping day sa Encantadia Chronicles Sangre. Ayon kay Direk Mark Reyes, sa pagtapak ni Gabby sa set ng serye, ay nakapag-report for duty na ang lahat ng OG Sangre mula sa Encantadia 2016. Muli raw nakasama ni Gabby sina Sangre Perena Glyza de Castro at si Cassiopeia Solen Yusaf. Medyo nanibago lang daw si Gabby sa pagsasalita muli ng Enchan at malalim na Tagalog. Nakakatuwa because parang everybody's just really getting back into their characters. Saka parang naka-engrave na siya sa akin na nung sinuot ko yung costume ko, parang automatic si Alena ulit ako. Nakapag-taping na rin sina Sangre Danaya Sanya Lopez at Hara Amihan Kylie Padilla. At looking forward daw siyang magsama-sama silang muli with the new generation Sangres. Bukod naman sa acting, in her hosting era rin daw si Gabby. After her breakthrough hosting stint sa Miss Universe Philippines, sunod-sunod ang kanyang hosting gigs. Very recently, nag-host din si Gabby sa The 7th Eddies. I feel so comfortable in the stage at bukod pa dun sa pagiging komportable, I have so much fun bantering with my co-hosts, with the people I interview.
At para raw ma-enhance ang kanyang hosting skills, none other than the king of talk, Boy Abunda, ang kanyang mentor. Naglakas loob daw siyang magpatulong kay Tito Boy nang magkita sila sa shoot ng GMA Station ID. Talagang he makes sure na isend ko yung script sa kanya para we would tweak it together, we would study it together. He's such a great teacher and talagang I'm in a very good place to be able to learn from one of the bests. Ngayong araw, dumalo naman si Gabby sa Vogue Talks with the Business of Fashion founder Imran Ahmed. Isa raw sa takeaways niya ay ang tungkol sa AI o Artificial Intelligence. It's such a helpful tool nowadays. We feel like it replaces so much jobs, but actually no AI is perfect and we still do the best jobs. People still do the best jobs. It's there to help us and to enhance and to elevate things. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Bukas na mapapanood sa mga sinehan ang kauna-unahang movie ng Team Barda na That Kind of Love. Pero bago tayo kiligin dyan, napa-Take Me Back Tuesday muna sina Barbie at David kung paanong nabuo ang kanilang chemistry. Makichika kay Nelson Canlas. Are you free today? Isang tulog na lang, makikilala na natin sa big screen sina Mila at Adam. Adam! Come on. I'll bring you home. Ng That Kind of Love. Dalawang strong characters na ginagampanan ni na Barbie Fortesa at David Licauco. Aso't pusa raw ang kanilang roles hanggang natutunan nilang mahalin ang isa't isa. It's prawn. Malaking hipon. Sa part 2 ng kanilang GMA Integrated News interviews, ikinwento ni na Barbie at David na masasalamin daw sa kanilang mga karakter ang simula ng kanilang working relationship. Nangyari na ba sa inyo yan in real life? Like as Barbie and David, na nagkaangasan kayo sa simula? Naangas ka ba? Pangas ba ako? Parang hindi naman. Pangas ba ako? Parang hindi naman. Paano angasan? Siguro ano lang, tansyahan, kapaan sa umpisa, paano yung work ethic ng isa, paano yung work ethic ng isa, tapos somehow meet in the middle, meet halfway, ganun. Kasi sa mano po, alala ko, parang na, ano yata siya sa akin, na bad trip. Kasi late ako. Tama naman. Di rin daw alam ni David nung una kung paano hulihin ang loob ng ka-love team. So, unang tanong ko nga sa kanya, are you? De, breadwinner ka, di ba? Oo. Breadwinner ka, di ba? Oh. Labo nung tanong ko eh, no? Hindi kasi, since overthinker nga ako, naisip ko, ano ba pwede ko tanongin dito? Ganon, so parang... Doon na siya agad. Siguro parang naisip ko, ano kasi sabihin ko, mag-hi ba ako? Mag-hi ako, tapos... Ay, kaso lang pag sinabi ko, how are you? Weird. Tanong ko na lang, breadwinner ka ba? Pero ngayon, ipinagmamalaki ng dalawa, nakuha na nila ang kiliti ng isa't isa. Hindi rin nagko-connect yung topic naming dalawa. Yung sinasabi ko kasi, yung yakisoba, yung gum, hindi yung noodles. Nalala mo yun? Tinan mo, din niya na naalala lahat ng pinag-uusapan namin. Ipinag-usapan natin sa music video ng The Way You Look at Me. Magkaibang yakisoba pala yung pinag-uusapan natin. Kasi ako mahilig ako dun sa noodles. Sa noodles. Ako ang sinasabi ko yung bubblegum na maasim. Hindi connect minsan. Oo. Ganun kayo mag-uusap. Sabaw, pero ano... pero diretso naman. Okay naman. Okay naman. Nagtatagpo naman sa ending. Barbie and David! Ang click na tandem ng isang certified OA at nonchalant. What's up, Madlang people? Kitang-kita ngayon ng fans. Gaya ng kwelang guesting ng dalawa sa It's Showtime kahapon. Nakipagkulitan din sila sa pinakamasayang family game show na Family Feud. Anong meron ang mga aso na ipinagpapasalamat mong wala ang tao? Go! Laugh trip ang kwelang sagot ni na Barbie at David na trending pa sa X. Rabies? Rabies! Yep. Tumatahol. Wala. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.